Yun, magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW dyan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito, ipag-uusapan po natin dito yung itong Quad Committee. Meron kasi silang inimbitahang resource person at tinanong siya tungkol dun sa war on drugs ni Pangulong Duterte at yun nga, ang tanong sa kanya kung sinusuportahan ba niya at ano ba yung magandang naidulot ng war on drugs ni Pangulong Duterte. So ito, matapang na sagot po ito ng isang Edelberto na Leonardo. Siya po yung sumagot do sa tanong nitong kongresistang si Kong Jun na to. So dito makikita natin na talagang nagustuhan niya yung naging war on drugs ni Pangulong Duterte. At ito, paliliwanag niya kung bakit. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So ito, panoorin po natin itong sagot ni Edelberto Leonardo po ng Napolcom. So panoorin po natin. Colonel Leonardo, ano po ang tingin ninyo sa mga programa ng ating dating Pangulo? Kung ano yung mga nagawa niya sa Davao, kung ano yung nagawa niya sa ating bansa, ano po ang tingin ninyo sa totality ng kanyang mga naging programa? Ito ay general opinion lang po ang may bibigay. Noong 2016 po, o prior 2016 po, napakagulo ng sitwasyon sa buong Pilipinas when it comes to drugs, Mr. Chair. Talaga. May katotohanan ba yung sinasabi dito ni Sir Edelberto Leonardo na bago umupo raw si Pangulong Duterte, napakagulo po ng Pilipinas lalo na po pagdating sa usapin ng droga. 'Di ba? Ang tanong doon, totoo ba yung sinasabi niya? Yes. Bakit? 'Di ba yung droga halos mabibili mo na nga lang daw sa tindahan na parang candy. Na kung ilako yan sa mga iski-iskinita ng mga kabahayan, is ganun-ganun lang ibenta. Kumbaga lantaran na, hindi na nahihiya yung mga pusher na ibinibenta yung mga droga na yan. Kahit nga may pulis, hindi na sila ganun katakot na magbenta. So, kumbaga dito, mas takot pang lumabas yung mga inosente kesa dito sa mga addictus na to. Na sila yung talagang nagahari sa kalsada natin na yung rampant na talaga yung pagdating sa pagbebenta ng mga illegal na droga. Kaya po kahit kaming mga pulis po ako noon, nakita ko po halos hindi na po namin pansinin yung mga gumagamit ng droga na maliliit lamang. Dahil ang dami pang dapat na unahin, yung pong mga pushers and mga drug lords noong mga panahon po na yon. Kaya naniniwala ako na, I believe, no, doon po sa war on drugs ni PRRD dahil talaga naman pong napakinabangan ng buong Pilipinas dahil gumanda naman po yung naging tahimik po somehow. Compared doon sa 2022, wala na pong drugs. Wala na po halos. So, doon lang medyo may problema. Hindi naman totaling nawala. Pero malaki yung naibawas. Malaki yung, sabihin natin, pinagbago dun sa war on drugs si Pangulong Duterte. Na napakinabangan naman talaga ng buong Pilipinas. Diba? Hindi lang mayaman, hindi lang mahirap na nakinabang. Lahat po ng Pilipino nakinabang dyan. Siguro, ang mga hindi lang nakinabang dyan, yung mga nagagalit dun sa war on drugs ni Pangulong Duterte dahil nawalan ng kita, dahil siyempre hindi na sila masustentuhan ng ng mga drug lord. So yun lang yung mga nagagalit dito sa war on drugs si Pangulong Duterte. Siyempre meron diyang mga tao na nagpuprotekta sa mga drug lord. Siyempre nababahagian sila, binabayaran sila ng mga drug lord para protektahan sila. So lumiit yung kita nila dahil kay Pangulong Duterte. Kaya ngayon, binabawian ngayon si Pangulong Duterte. Siya ngayon yung tinatarget. Kumbaga dito, naniningil na yung mga sinagasaan ni Pangulong Duterte doon sa kanyang war on drugs. Kaya nga mapapansin nyo, di ba, halos lahat ng hearing ngayon, ikinukonekta kay Pangulong Duterte. So hindi natin sinasabi kung sino-sino itong mga to, pero
ang sigurado natin dito, merong mga nasagasaan talaga ng war on drugs si Pangulong Duterte dahil kumbaga yung kabuhayan nila rito yung naapektuhan. Siyempre, hindi sila makapagbenta eh. Yung mga tao nila, itinutumba, pwede silang makulong, may mga nakulong, may mga natsugi na, pero yung ibang mga, sabi natin, indirectly nakikinabang dun sa mga drug lord, yung sinasabi natin mga nagpuprotekta, siyempre, andyan yung mga mambabatas, mga politiko. So, hindi natin alam kung sino-sino sila, pero sila yung mas naperwisyo nung war on drugs. Kaya ngayon, binabalikan na si Pangulong Duterte. Kaya nga, di ba, pinalalabas nila ngayon na si Pangulong Duterte na yung pinakamasamang tao dahil lumaban sa war on drugs. Pero kung titingnan mo muna yung kabilang side, buong Pilipino nakinabang mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamayaman. So bakit nasabi natin hanggang pinakamayaman? Na siyempre yung mga mayayaman may mga bodyguard yan. So masasabi natin safe yung kanilang mga pamilya dahil may mga bodyguard yan. Pero kaya ko sinasabi pati mayaman kasi siyempre yung mga bodyguard nila hindi naman yung mayayaman eh. Tatrabaho lang yan. Siyempre yung mga pamilya niyan nakinabang. Diba? Yung mga pamilya ng mga kasambahay nila, pamilya ng driver nila, pamilya ng mga bodyguard nila, nakinabang dun sa war on drugs si Pangulong Duterte. Kasi sila naprotektahan dahil yung mga addict, yung mga drug lord, nawala. Di ba? Kaya sinasabi natin lahat ng Pilipino nakinabang. Pero ngayon, ang nangyayari dahil sa ginagawang Quad Committee na to, pinakikita nila na masamang tao si Pangulong Duterte dahil marami raw ang natsugi na may involvement sa illegal drugs. Diba? Kaya kung isipin ninyo, bakit itong mga nagrereklamo ngayon, especially itong nandito, bakit pinalalabas nila na kumbaga lahat ng nangyaring pagtaob ng mga, sabihin natin, ng mga sinasabi nilang EJK daw eh. Pero kung titingnan mo yung record ng mga natsugi na yan, may involvement sa illegal drugs. Kaya na ngayon kay Espinido, sinabi niya na humingi raw ng tulong si Senator Bato, si PNP Chief Bato de Rosa noong time na yon para linisin yung area niya. Pero ang intindi niya, pag sinabing linisin, is pagtsutsugiin daw. Itaob na yung mga dapat itaob. Diba? Doon pala may mali na eh. May mali na doon sa pagkaintindi niya. Tapos, yung dahil sa pagkakamali na yun, isisisi nila sa presidente. Diba? So, dito lang, pinapakita lang talaga dito na sa war on drugs si Pangulong Duterte, meron talagang mga bumaluktot dahil iniiwas yung sarili nila para hindi sila madiin. Meron dito na makikita rin na dito, yung mga naperwisyo, ito yung mga nakinabang sa war on drugs si Pangulong Duterte pero bumabalik lang sila ngayon para parang naniningil na. So dahil nga naperwisyo sila ng 6 na taon, biro mo wala silang kita. Kung meron man, pahirapan. Kaya di ba, mapapansin nyo yung mga kontrabando nila, pinapaano nila sa dagat para hindi mahuli kung kayo nila, kumbaga, doon nila tinatransact na sa dagat para walang human intervention para walang mahuhuli. Yung nga lang, nasasawata pa rin dahil talagang pinag-ikting ni Pangulong Duterte yung war on drugs. Pero ngayon, dahil nga maluwag na uli, dahil bloodless na nga yung war on drugs natin, so malakas na yung loob nila na singilin na ngayon si Pangulong Duterte kasi alam nila binabakiran na sila ngayon ng gobyerno natin. Yun po ang masasabi ko, Mr. Chair. Maraming salamat po, Colonel Leonardo. Meron po ba kayong katungkulin sa naging laban on war on drugs ng... Tapos, ito pang ang nila rito kasi, yung pinalalabas nila rito na masama yung pagkaka-appoint sa kanila. So parang pinalalabas nila rito, kaya sila na-appoint bilang maging kabahagi ng war on drugs ni Pangulong Duterte, ay dun sa malapit daw sila. Kaya ganyan yung nangyayari. So hanggang dito muna. Maraming salamat po. Ingat po kayong lahat. God bless.